So naisipan ko na gawa ng tagi-isang video ang 7 Primordial Angels. Unahin natin ang pinakamalakas sa kanila. Ilang beses ko na din siya na nagawa ng video, kaya sa tingin ko marami na ang nakakakilala sa kanya. Ito ay walang iba kung hindi ang Phantom King na si Feldway. Siya din ang user ng ultimate skill na Justice King Michael. Meron siyang control sa mga characters na users din ng Angelic series na ultimate skills. Itong si Feldway ang leader ng 7 Primordial Angels. Siya ang second in command nitong si Feldanava. Siya ang kauna-unahan na angel na nag-exist. Hindi agad siya nakita sa mga unang volumes ng light novel dahil merong ini-assign na task sa kanya itong si Feldanava. At ang task na ito ay ang bantayan ang evil dragon na si Ivaraj. Dahil sa kanyang matagal na exposure sa dense magical aura ng evil dragon na ito, from angel ay naging phantom itong si Feldway. Pero nung nawala na itong si Feldanava, inabandona nitong si Feldway ang task na ito at pumunta siya sa may Cardinal World. Itinago niya ang kanyang sarili sa mga near guards. Siya ang ikasampo sa may sequence. Kunwari, isa siya sa mga reserve ng single digits. Pero in reality, siya ang pinakamalakas sa mga ito. Ang unang appearance nitong si Feldway sa may volume 15 ng light novel. Mapapatay sana itong si Laplas nitong si Feldway kung hindi dumating itong si Diablo. Pero since dumating itong si Diablo nag-back out itong si Feldway, gagawan ko rin ng separate video ang topic na ito after ko na magawa ng tagi-isang video ang mga natitira sa may 7 Primordial Angels. Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang ikalawa sa pinakamalalakas sa mga Primordial Angels. Ito ay walang iba kung hindi si Zelario. Siya ang chief subordinate ng mga phantoms nitong si Feldway. Isa rin siya sa 3 phantom commanders. Ang bawat isa sa mga commanders na ito ay may hinahawakan na powerful armies at itong si Zelario ang naka-assign na lumaban sa mga insectars. For me, si Zelario ang pinaka-high class sa lahat ng mga Primordial Angels. Meron siyang complete control sa kanyang emotions at napaka-elegant niyang kumilos. Kahit na ano pang sabihin mo kay Zelario, hindi mo siya madidistract kapag siya ay nasa kalagitnaan ng isang laban. Katulad ni Zijon, gumagamit din itong si Zelario ng space distortion na ginagawa niya na parang isang barrier. Kaya kung ikaw ay walang kakayahan na mag-manipulate ng space, wala ka na agad laban sa kanya kasi hindi siya tatamaan ng iyong mga atake. Sinabi sa light novel na itong si Zelario daw ay nasa level na ni Nagi Crimson. At sinabi din na ito daw ay isang angel na merong 10 billion years of experience sa pakikipaglaban. Itong si Zelario ay user din ng Angelic series na ultimate skill. Nasa kanyang position ang Israfil, the Lord of Judgment, which means under control din siya nitong si Feldway. Pero pinakawalan itong si Zelario nitong si Shell Sensei in exchange for a small favor. And after na makalaya nitong si Zelario ay napagdesisyonan niya na hindi na mag-participate sa nangyayaring laban sa may Tenma War. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang sa tingin ko ikatlo sa pinakamalalakas sa mga Primordial Angels. Actually, I think ika-4 pala ito. Actually, hindi pala ako sure. Hindi pa kasi ako sure kung saan ko ilalagay si Dino. Pero anyways, ang pag-uusapan natin ngayon ay si Obera. Ito ay isa ding Primordial Angel. Kasama ito ni Feldway sa pagbantay sa Evil Dragon na si Ivaraj at sa mga kampo nito ng mga cryptids. Isa si Obera sa 3 Phantom Commanders, which means meron din siyang kapit na powerful army. Sa mga cryptids na i-assign itong si Obera dahil ayaw niyang i-deal ang mga insectars, kaya ipinaubaya niya na lang itong mga ito kay Zelario. So from Angel Race naging Phantom itong si Obera dahil sa matagal na exposure nila sa aura ng Evil Dragon na si Ivaraj. Itong si Obera ay user din ng Angelic series na ultimate skill na Salvation King Azrael. So ibig sabihin ay under din siya ng control nitong si Feldway. Pero itong si Obera ay hindi sang-ayon sa kagustuhan nitong si Feldway na i-revive ang kanilang lord na si Feldanava dahil naniniwala siya na kung kagustuhan talaga ng kanilang lord na mai-resurrect, kayang-kaya nito na mai-resurrect ang kanyang sarili. Kaya ngayon naniniwala itong si Obera na hindi dapat sila makialam sa resurrection ni Feldanava. Para kay Obera, ang dapat nila ngayon na i-consider na kanilang master ay ang naiwan itong si Feldanava dito sa may Cardinal World, which is si Milim. Kaya nag-traitor itong si Obera kay Feldway at gamit ang kanyang administrative privileges bilang isang Primordial Angel, in-erase niya sa kanya ang kanyang Salvation King Azrael na ultimate skill. So napalaya niya ang kanyang sarili sa domination ng Justice King Michael at napagdesisyonan nitong si Obera na maging under ni Milim na anak nga nitong si Feldanava. Naging isa siya sa mga 4 Heavenly Kings nitong si Milim.
In this video ay pag-uusapan naman natin ang probably pinakakilala sa mga primordial angels kasi sa anime pa lang ay naipakita na ito. Ito ay walang iba kung hindi ang fallen angel na si Dino. Kilala na itong si Dino pero I think konti pa lang ang nakakaalam na siya ay isa sa mga original angels o primordial angel nga na tinatawag. Ibig sabihin sobrang tanda na rin itong si Dino kasi isa rin siya sa mga kauna-unahan na ginawa nitong si Veldanava. Siya ay user din ng dalawang ultimate skill. Ang una ay Heavenly King Astarte na isa sa mga angelic series kaya under control din siya nitong si Feldway. At ang ikalawa naman ay ang Belphegor, the Sloth King na galing naman sa kanyang Sloth na unique skill. Ini-assign siya nitong si Veldanava sa may Cardinal World para i-monitor at protektahan ang mga human beings. Pero after ng disappearance nitong si Veldanava halos pinabayaan niya na ang role niya na ito. Actually, tatlo sila ng mga primordial angels na naka-assign dito sa may mundo. Pag-uusapan din natin yung dalawa pa sa mga susunod natin na video. Sobrang tamad talaga nitong si Dino. Hindi mo siya makikita na nagte-training ng kahit na isang beses at napakalamya niya palagi na kumilos. Kaya probably ina-underestimate ito ng mga tao. Pero may dahilan naman ang ganitong klase ng behavior nitong si Dino. Dahil sa kanyang dating unique skill na tinatawag nga na sloth, lalo siyang lumalakas kapag wala siyang ginagawa or kapag nagko-conserve siya ng kanyang energy. Ito ang kanyang sekreto. Kaya ina-underestimate siya ng mga tao. Isa pa sa mga dahilan pinagmukha kasi itong bata nitong si Zishon nung naglaban sila nito sa may labyrinth. At isa pa naging sunod-sunuran lang itong si Dino, Kinagi at Rimuru. Kahit na parehas lang naman sila ng social status. Pero malakas talaga itong si Dino. Sadyang hindi pa lang na-reveal ang kanyang tunay na potential sa may light novel. Probably ka-level siya nitong si Zishon or maybe even stronger. Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang primordial angel na hindi na nag-exist. In other words, patay na itong primordial angel na ito. Ito ay walang iba kung hindi si Cornu. Si Cornu ay isa din sa tatlong Phantom Commanders, so meron din siyang army. Ang assignment niya naman ay ang mang-invade ng ibang universe, pero nagsuffer siya ng isang bitter defeat dahil nagkataon na yung universe na i-invade niya dapat universe pala na kinaroroonan nitong si Felgrind in pursuit sa mga soul shards nitong si Rudra. So konti na lang sana at successful na ang invasion nitong si Cornu, pero bigla ngang nag-fail ang mission na ito at na-wiped out ang kanyang army. Nagtamo rin siya ng malalang injury dito na sinasabi na ilang dekada daw ang kakailanganing pahinga bago siya completely na makarecover. Pero unfortunately hindi na siya totally na nakarecover dahil once again na-encounter niya uli itong si Felgrind sa kanyang mission na patayin itong si Masayuki. Ito ay nangyari sa may loob ng labyrinth nitong si Ramirez. Malakas naman itong si Cornu. Actually consider nga siya na isa sa mga strongest subordinate nitong si Feldway. Kaso nga lang, iba pa rin talaga ang level ng isang true dragon. Sinunog nitong si Felgrind itong si Cornu. Although temporary body lang nitong si Cornu ang nasa harapan nila Felgrind nung time na yon, nag-travel din through time and space ang atake nitong si Felgrind at narating nito ang original body nitong si Cornu na nasa ibang dimension. Ito ang dahilan kung bakit 6 na lang ang natitira sa mga primordial angels. In this video ay napag-isipan ko na pagsamahin na lang itong dalawang natitira na primordial angels kasi wala naman masyadong pag-uusapan sa dalawang ito. Sila ay sila Pico at Gracia. Kasama silang dalawa sa mga angels na kahuli-hulihan na nagkaroon ng ego. Malakas naman itong dalawang ito. Ka-level din sila ng mga awakened demon lords at users din sila parehas ng mga angelic series na ultimate skills na Hibril, the Lord of Rigor at Haniel, the Lord of Glory. So under control din sila ng Justice King Michael. Again ay malalakas naman itong dalawang ito, pero silang dalawa ang pinakamahina sa mga primordial angels. Probably dahil sa may Cardinal World nga sila ini-assign itong si Veldanava, and ang Cardinal World is relatively peaceful compared sa ibang dimensions and universes na kinaroroonan ng tatlong Phantom Commanders, kung saan constantly sila na lumalaban sa mga cryptids, insectoids at iba pang mga races. Napaka-peaceful sa may Cardinal World kaya hindi masyadong na-enhanced ang powers ng dalawang ito. Siguro, itong dalawang ito ang ginamit ng author para maipakita sa atin na talagang merong strength differences maging sa mga primordial angels. At hindi porket primordial angels din sila, kasing lakas na sila nila Feldway. Itong dalawang ito ay parang version ni Narain at Misery sa mga primordial demons. Kasi sa kanilang pito, itong dalawa din ang pinakamahina. Pinagsabay sila nitong si Crimson. At itong dalawa naman na primordial angels ay pinagsabay naman nitong si Ultima.